Naku po mga kababayan, matindi po ito. Itong ipinahayag ni Grico Viljeca mga kababayan. Sabi niya dito, nagkaisa na ngayon ang lahat ng religious at civic leaders at mga retired military officers. Naku mga kababayan, pati daw mga retired military, kasama na ho dito yung mga ex-marine, ex-navy, ex ex Air Force, ex-Scout Rangers na mga general mga kababayan ay magsasama-sama daw sa malawakang rally na isasagawa ng mga religious group. Sabi dito mga INC, GIL, KOGC. Nako mga kababayan, ito na daw ang katapusan ng mga tiwaling opisyal sa gobyerno. Sabi dito ni Grico Viljeca, sabi niya dito upang manawagan ng pagbibitiw ng lahat ng tiwaling opisyal ng gobyerno na sangkot sa flood control scandal. Nako, mga kababayan, tatablan kaya itong mga to kapag nag-rally na ito, talagang malawakang rally na tinatawag ni Grico Viljeca? Which is totoo naman talaga mga kababayan na mangyayari na ito. Marami na nagsasabi no, itong malawakang rally ng Iglesia ni Cristo ay marami nang lumalabas na mga posts, kahit yung mga ibang kaanib hindi pa man nagsasalita ang tagapamahalang pangkalahatan, ay sabi-sabi, bulong-bulungan na pinaalam na daw sa mga iba't ibang kapilya no itong gagawing malawakang rally. At mayroon tayong nababalitaan sa mga ibang kaanib na Iglesia ni Cristo na mayroon nga talaga mga kababayan nagaganapin na malawakang rally ng Iglesia ni Cristo mga kababayan. Hindi lang natin alam kung anong date ito. So, abangan na lang daw ang mga susunod na kaganapan. So, nako, lagot dito itong mga tiwaling opisyal ng gobyerno, lalo na itong mga korap na politiko na nagbaboy sa kaba ng bayan at talagang walang ginawang aksyon dito sa maanumalyang flood control scandal. So, basahin natin ang buong ulat dito ni Grico Viljeca. Sabi niya dito, nagkaisa na ngayon ang lahat. Ito ang pahayag ni former PACC Chairman Grico Viljeca. Sa gitna ng mga kumakalat na balita, bagamat hindi pa formal na ipinahayag o kinumpirma, magdaraos muli ng isang malaking peaceful rally ang isang malaking religious group ngayong Nobyembre. Nako, kababayan. Ayon kay Viljeca, hindi na lamang mga ordinaryong mamamayan ang gising sa panawagan ng reforma, kundi pati na rin ang mga religious at civic leaders, mga retiradong opisyal ng militar na nagsasama-sama para singilin ang pananagutan ng mga sangkot sa kontrobersyal na flood control scandal. Sabi pa dito, nagkakaisa na ngayon ang lahat ng religious at civic leaders at mga retired military officers upang manawagan ng pagbibitiw ng lahat ng tiwaling opisyal ng gobyerno. Nako, hindi lang pala ito mga kababayan, kundi panawagan sa mga pagbibitiw ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno na sangkot sa flood control scandals. Sabi pa dito, giit ni Viljeca, ito ay hindi laban sa politika, kundi laban ng bayan para sa katotohanan at moralidad, at panahon na upang manindigan ang mga Pilipino laban sa korupsyon na patuloy na nagpapalubog sa bansa. Hindi lang sa baha, kundi sa kahirapan at kawalan ng tiwala sa pamahalaan. Nako, totoo naman mga kababayan, no? Dahil grabe ang nangyayari sa bansa natin. Ultimo,
Philippine Stock Exchange ay bumagsak na mga kababayan na pinagtatakpan ng palasyo. Kahit yung Billionaire News na naglabas na ng news na bagsak na daw talaga ang stock exchange ng Pilipinas. Bumaba daw talaga mga kababayan. Ngayon itong palasyo, bakit nila pinagtatakpan na kesyo ay hindi daw totoo ang mga lumalabas na balita. Fake news daw. Mismong tao na ho ang nakakakita. Tinitingnan nila sa website na talagang bagsak mga kababayan. Kaya ito ang nangyayari. At lalo pa ho itong babagsak dahil sa mga nangyayari ngayon. Dahil wala silang ginagawang aksyon. At ito ay magkakaroon pa ng mga malawakang rally. Katulad dito ng mga religious group. Mayroon pa sa November 30. Nako, kaya nakakatakot ito mga kababayan. No? Lalo na sa ating mga kababayan na Pilipino yung iba na talagang dahil tayo ang magsasuffer dito kapag hindi ito ginawa mga kababayan nating kababayan yung panawagan kontra corruption. Buti na lang ay ito na gagawin na mga kababayan ng malawakang rally, no? Panawagan sa mga tiwaling gobyerno, tiwaling opisyal ng gobyerno mga kababayan. Dahil pag hindi ito ginawa, tayo magsasuffer pagdating ng araw. Kaya ayun, hindi na nakatiis itong mga religious group na magsagawa ng malawakang rally. Dahil nga dito sa kawalang aksyon at tila ba pinagtatakpan ng mga ilang opisyal itong nangyayaring investigasyon sa flood control scandal. Hindi man lang natin nalalaman ang pinakamalaking isda, no, na isiniwalat ni Orly Gotesa. Kaya yan, galit na ang tao mga kababayan. So kayo, anong opinion nyo dito mga kababayan? Dahil kahit dito sa comment section ay gusto na nga din nila na magkaroon ng ganitong malawakang rally. Ayan, sabi, go, walang pumipigil sa inyo. Siguraduhin nyo na buong bansa mula Apari hanggang Hulo ang mag-aaklas. Nako. Sabi dito mga kababayan. Sabi, ang mga sangkot lang po sa katiwalaan ng ating pababain. Nako. Sana lahat ng tao magkakaisa. Sigurado magkakaisa to kasi sabi sa mga balibalita, itong gaganaping rally daw ay 3 araw mga kababayan, 3 days. At pupunuin daw, no, yung hindi ko alam kung saang lugar EDSA ba or dito sa dating dinausan, no, ng iglesia dito sa grandstand. So malalaman natin yan mga kababayan sa mga susunod na araw kung saan gaganapin mga kababayan. So abangan natin po, no, yung buong detalye talaga, yung mag-a-announce talaga ng rally itong Iglesia ni Cristo. So abangan natin mga kababayan. Pero totoo talaga ito mga kababayan, tunay talaga ito na magkakaroon talaga ng rally. Ako na ho ang nagsasabi kasi marami pong bumabali-balita sa atin ng mga kaanib din na Iglesia ni Cristo. So ayun po, pag-usapan naman natin ngayon mga kababayan itong post ni The General's Viewpoint. Ito po yung isang general din, nagsalita na, no, kung ano ang pahayag niya dito sa gagawing rally ng mga religious group. So ito po si General Macanas, kung di ako nagkakamali mga kababayan. So panuorin natin kung ano opinion niya. Sabi niya dito, people power 3 na, nagkaisa, religious, civic leaders, AFP, retired soldiers versus BBM. Nako, pakinggan natin to kung anong pumapaloob dito sa kanyang video. Na ipinahayag o kinukumpirma, magdaraos muli
ng isang ni former Ulitin natin. magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post, ang balita ngayon. Title, Nagkaisa na ngayon ang lahat. Ito ang pahayag ni former PACC Chairman Greco Belhica sa gitna ng mga kumakalat na balita, bagamat hindi pa formal na ipinahayag o kinukumpirma. Magdaraos muli ng isang malaking peaceful rally ang Iglesia ni Cristo ngayong Nobyembre. May post si Attorney Roque, sabi niya kumpirmado na. Kung hindi ako kakamali, parang November 16 or 17. But hintayin po natin ang formal announcement ng Iglesia ni Cristo. Ayon kay Belhica, hindi na lamang mga ordinaryong mamamayan ang gising sa panawagan ng reforma, kundi pati na rin ang mga religious at civic leaders, mga retiradong opisyal ng militar na nagsama-sama para singilin ang pananagutan ng mga sangkot sa kontrobersyal na flood control scandal. So ito ang pahayag ni Chairman Belhica. Nagkakaisa na ngayon ang lahat ng religious at civic leaders at mga retired military officers upang manawagan ng pagbibitiw ng lahat ng tiwaling opisyal ng gobyerno na sangkot sa flood control scandal. Mag-ready na sa Manginasal Family Fiesta. Solid sa dating, solid sa sarap. Let me respawn in Rome, please. Yes! Our city currently has a population of 9. Giit ni Belhica, ito ay hindi laban ng politika, kundi laban ng bayan para sa katotohanan at moralidad. At panahon na upang manindigan ang mga Pilipino laban sa korupsyon na patuloy na nagpapalubog sa bansa, hindi lang sa baha, kundi sa kahirapan at kawalan ng tiwala sa pamahalaan. Okay, so nagsimula September 21, yung rally nung 21, ang nagiging active na sumama sa peaceful rally ay yung Roman Catholic Church. Sila nang nagsimula. Yung organizers ng Trillion Peso March, mga pari, nandyan. At nagpapasalamat ako sa ating mga obispo at mga kaparian na nagsasalita na laban sa korupsyon. Meron ang isang arsobispo, kalimutan ko yung pangalan, narinig ko, nagho-homily siya, giving sermon to the faithful Roman Catholic. Sabi niya, matanda na ako, sabi niya. Malapit na akong kunin ng Panginoon. But, sabi niya, my prayer, sana maunang kunin ng Panginoon yung mga kawatan. Parang Kara David na galit na ang simbahang Katoliko sa korupsyon. That's for sure. So, salamat. Ito, hindi pa kumpirmadong balita, ang Iglesia ni Cristo maglulunsad na rin ng malawakang rally. Kung kailan, hintayin natin ang formal announcement. Ang alam ko, last month ata nagsalita ang kanilang spokesperson, si Brother Zabala ba yun? Nasabi niya na hindi maganda itong nangyayari. Ayusin ninyo yung binatikos ng Iglesia ni Cristo, yung ICI, bakit hindi live stream? Taka talaga yun. It's a very unpopular decision, yung ICI na secret. So kung nagpahayag ang Iglesia ni Cristo last month ba yun, sigurado ako, naniniwala ako na magkakaroon nga ng rally. So ito na, ang religious group na nakikita ko nga very active is Roman Catholic Iglesia. Of course, KOJC nandyan, JIL. So 4 na. Malalaking simbahan ito kung hindi man sabay-sabay ang rally, okay lang. Basta importante, isa yung panawagan, isa yung hangarin.
Kalimutan na yung politika ba Politika. o religious affiliation. Isa lang ang kalaban natin, itong talamak na corruption na pinabayaan mangyari ng Marcos administration. Naghuhugas kamay pa ang palasyo. Wala daw kasalanan ang Pangulo sa nangyari. Siya pa daw ang, Hero. sabi ng Tikler, siya pa daw ang bida dahil inexpose ng Pangulo yung nangyaring corruption. Dahil sa kahinaan niya sa leader, kaya nangyari ang ito. Kung hindi niya pinirmahan yung 2025 national budget, pinagmalaki pa niya na nireview niya yung yung pala, ang dami pa rin, wala talaga. Hindi na ako maniniwala sa pahayag ng Pangulong ito. I reviewed 4,057 pages and I have found nothing wrong. Nung nothing wrong, ito na pinagpiestahan na ng mga kawatan ang budget natin. Biruin mo yan, 421 billion ang budget insertion na Kaya tapos pinagmamayabang na okay daw dahil sa siwalat ng Pangulo sa mga korupsyon, bumalik na daw ang tiwala ng foreign investors sa bansa dahil sa isiniwalat niya. Anong klaseng pag-iisip meron ng ating klarong-klaro ang mga businessmen ang nagrereklamo. Yung Employers Confederation of the Philippines Governor, nakalimutan ko lang yung pangalan, sabi niya, before pumutok ang issue ng corruption, maraming mga foreign investors nagpupunta dito pat nagtatanong, naghanap ng opportunities na magnegosyo. Ngayon, zero. Wala na. Saan yung sinasabi ng Pangulo na bumalik ng investors' confidence in your dreams? Huwag nyo namang insultuhin ang Pilipino sa inyong mga pahayag dahil hindi na kami basta-bastang maniwala. Ano pa yung paliwanag? Yung zero tariff na ibinigay ng Amerika doon sa Thailand, Malaysia, and Cambodia. O anong palusot nila? Ang Pangulo daw ang umayaw sa zero tariff. Ay nako, talagang nakaka-insulto na sila. Ang tingin nila sa Pilipino parang 8-8 lang na hindi marunong mag-isip. Wala nang maniniwala sa inyong mga rason. So, salamat sa mga nagkakaisang mga religious, civic, and of course, retired military officers. Basta, peaceful rally lang, walang violence. Karapatan natin yan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa atin. So ayun mga kababayan, anong masasabi nyo dito sa pahayag ni General Macañas, no? Sa kanyang YouTube channel na The General's Viewpoint, no? Na isa ring general, ayan, nagpahayag na, no? Na sa dito ng isasagawang malawakang rally di umano ng Iglesia ni Cristo. So anong pahayag nyo dito mga kababayan at dito sa pahayag ni Greco Belheca? So mag-comment po kayo. So hanggang dito na lang mga kababayan. Maraming salamat po sa mga nanood at sumuporta. Sa mga bagong pasok dyan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat po.